bagay pare, no care, long hair don't care. Ang ang execration. Oh. Long hair don't care eh. Parang, sige, magtabi-tabi kayo dyan. Dito kami sa gilid. Bahala na kayo. Kung papansinin Ganun eh. mo, no, ang gusto pala ng execration talaga, why nila ganito yung nagiging ban nila, ayaw nilang maging aggressive yung mga hero dito Ng ni Blacklist. Oh My V. Pero given na Eve ang priority ng Blacklist dito, ang gusto naman nilang sabihin, hindi na kami mag-i-estes, hindi na kami mag-healing galing. Ayaw na namin nung ube strategy. Ang gusto naman namin ngayon is balagbagan. 2 mage kaagad dito. Oh My V with this Eve, and this Lunox might be a hero ngayon ni Oheb. Gusto ko yung binanggit mo dito, no? Makikita natin this time si The Queen na umatake para sa side ng Blacklist International. Galit na ang Reyna. Galit na ang Reyna, pero pare, binabanggit din to nung game number 1 and nung recent series ng Exe. Mahilig silang mag-priority pick ng comfort pick. That is the Claude na mapupunta sa execration. And ito pa, yung double K, pwede nilang i-switch sharu itong Claude. Hindi pa natin alam sino ang gagamit ngayon sa side ng Exe. Yung spelling din ng Claude nila, K. Claude. Claude, kaya naman pala lumalakas, no? Pero alam mo ngayong nakita ko yung Kufra dito, alam mo yung halos, ito yung bago ko natulog, ilang beses ko pinanood to kagabi, Kuya Manjin. Dini. Yung Tyrant's Revenge na may flicker, sabay ulti, sabay dikit-dikit. Yung kanilang mga, dawas brengis. Pinili na naman ni Cupra si Chuck Chuck No. Oo, Your si team Kuya is Joshua. Oo. Bakit ganun kalak? Alam mo ba, nagano nga, di ba, nagkaroon tayo ng konting break, napapause ako. Bakit ang lakas? ng Exe. Chuck No ni Cupra. Oo, at ng Exe. Tapos syempre mga kaibigan natin all throughout sa Exe, sila Kuya Nick, sila Kuya Alo, sila pala, sabi nila, tinraining daw pala nila. May ganun. May ganun. May ganung pag-training. Grabe naman pala yung pinagdaanan. Kumbaga, sa Dragon Ball, Kuya Manjin, pumasok sila sa silid ng Sa capsule. Oo, yung panahon, nakalimutan ko na. Pero Basta pag pumasok ka kasi doon, pag nag-training ka ng isang araw, katumbas noon, 1 taon. Doon yun sa may Cavite. Oo, iba pala Kasi pag sa Gen 3. Oo, South Boys tong mga to eh. Oh. South Boys for execration, proving to everyone that we can make it to the grand finals, and now up 2 games against the undefeated, 1 defeat lang, pero talagang naging dominant, sobra-sobra na Blacklist International. Pero Paano syempre, to, kaibigang Rob? Kuya Manjin, ang mga agents, talagang masipag yan pagka sa mga press cons, Oo, even totoo sa yan. Twitter, Totoo grabe yan. talaga yung community niyan, specifically ng B-Wise. Yeah. Nandyan sila lahat ngayon, nagkakapit bisig sila. They're providing energy ngayon sa kanilang mom shoes. Kasi kung iisipin mo kung gaano ka nagkakapit bisig ang Blacklist sa game, ganun din yung mga fans nila. Kapit bisig din sila ngayon. Again, giving energy to Blacklist International. Here we go, 2 picks left para sa side ng Blacklist Execration. Nakuha na rin nila yung Kagura. So nako, pare, AoE damage na naman. Saka kung titignan mo rito for execration, puro comfort pick nila ngayon yung mga nakuha nila with this Kagura, probably goes to Eto Max. Tapos syempre Renzo, ito yung ginamit niya all throughout the past 2 games. And kung titignan mo, ano pa ba ang posibleng maging kulang dito? Ang daming pwedeng maging pick dito ni Kelra. Pwede niya ngang ulitin dito yung Alice eh. Oo. Pwede niya rin i-pick dito yung Esmeralda. Kumbaga mamimili na lang dito ang execration ng lason para sa Blacklist. And even a Harit could also be a good pick. Depende na lang dito sa magiging pick ng Blacklist. Wala pang tunay na tank Or ang Blacklist ngayon. wala pa silang jungler, wala pa silang hero ni Wise. That's one of the reason bakit binan ng execration dito yung Aldous and as well yung Brody. Ngayon, kapit kamay ang mga members dito ng Blacklist. Ano kaya ang magiging hero ni Wise? Titignan mo yung itsura ni Wise. Medyo kahit papaano. Parang seryoso na. Seryoso na si Wise. Ayaw na ni Wise dito na maulit ang game number 1 and game number 2. We're waiting for the pick this time of Blacklist International. Meanwhile, Execration, ang daming options. Bukod sa mga binanggit mong options para kay Kelra, again, pwede mag-switch si Kelra at si Kiel DJ para dito sa Claude na pick. And here we go. Zapno coming in
Execration and Blacklist. Na-lock na dito ang picks, Rob Luna. We're gonna see it in a while. Yishun Shin, and that is the Khalid for Exe. So, AOE CC centric para sa side ng Exe. Meanwhile, ang daming damage output sa side ng Blacklist. Nilabas ang alas ni Wise, ang tinaguriang Wise SS. Ito na ba magliligtas sa side ng Blacklist? Remember, ladies and gentlemen, na ito ay best of 7. So, kailangan ng 4 wins. Ito yung lineup, Rob Luna. Ano bang nakahain sa atin ngayon? Wow, kung titignan mo rito, Manjin, medyo may konti lang na tinwik dito si Coach Bon Chan. Kung kanina Estes yung gamit dito sa ganitong line-up ng Blacklist International, pinili naman nila ngayon yung Eve. Mas mabilis, and even with Oheb having the Lunox, mas mabilis siya na makakapag-provide ng damage. Kumbaga, ang gusto lang namang mangyari dito ng Blacklist International is to get the early to mid game at yung lahat ng hero nila doon nakasentro. Totoo. Ito na, kaibigang Rob. It's all about the championship. It's all about being number 1. Wise, magsisimula muna dito sa purple. Meanwhile, on our split screen, maglalaban muli ang dalawang super rookies. Khalid versus Lunox, pare medyo aggressive para sa Khalid dito Saka ang ganda rin ng adjustment dito ni Coach Pacbet. Kasi, di ba, ang sinabi ko kanina, puro mga mages, yung Harit, Esmeralda, and even yung, I think that was, yung sinabi ko na isa pang hero for Alice. Yung Alice para dito kay Kelra. So ngayon, alam nila kasi na medyo mas mabilis yung power spike ng Blacklist International. So kailangan nilang sabayan ng isang Khalid. Ito isa sa mga perfect hero na pwede mong piliin sa gold lane kasi kailangan mo lang naman magkaroon ng Blade of Heptasy at sasabay na yan. Hindi pa nga siya gumamit dito ng execute kasi ang gusto lang naman mangyari dito ni Kelra hindi mabasag agad ang kanyang tore. Totoo. So ang ibig mo sabihin sa akin ay execration. Si KLBJ lang magpa-farm. Meanwhile, yung apat, gigera na. Sasabay sila. Kasi for Blacklist, yun lang din yung gusto nilang mangyari dito, Manjin. Yeah, magpa-farm lang din si Wise. Kuha lang siya ng mga orange buff. Si Edward naka-execute din. So talagang ready to attack this time ang Blacklist. And syempre si Venus, nandun na siya sa kanyang mga signature mages na alam mo naman kapag binigyan mo siya ng mga long range damage outputs, may mga potential carry moments, of course. Si Venus, ilang beses natin nakita. Saka hindi na masyadong magiging passive yung dalawang support dito ng Blacklist International. Pwede na nilang iwan. Kasi kung papansinin mo sa Game 1, halos similar yung draft ng Blacklist, kailangan nilang gumalaw as 3. Wherein ang ginagawa ng execution is hindi sila nagre-react kung saan nagpo-push ang Blacklist International. Ngayon, pwede na lang iwan si Wise habang nanghaharas sila Eson and si Oh My V. Okay. Speaking of haras na itong Turtle. Nabanggit natin na nung Game 1 at Game 2, laging Blacklist na nakakuha ng unang Turtle. Magandang simula para kay Wise at level 5. Kay OVJ ay level 4 pa lang. So anong advantage ang pwedeng gawin this time ng Blacklist? Well, it's given na mas mabilis talaga na makakapag-farm ang isang YSS against sa Claude. In terms of power spike, mas lamang talaga ang YSS. Pero, in terms of power spike nga, kailangan din, parang sabihin na natin, Blacklist International is in a little bit of ticking time bomb. Correct. Kasi kailangan nilang ma-utilize yung early game on their advantage or else, baka maulit na naman kung ano yung nangyari nung Game 1. Totoo, no? Parang ngayon pa lang, pwede na silang umatake, level 6 on Wise. Pero alam mo Rob, alam din nila to kasi look at this. Binabantayan ngayon si Oheb para magkaroon at least ng konting advantage. Buo na ang kanyang Clock of Destiny at 3 minutes. Maaga-aga para dito kay Oheb. Napakaganda. Meanwhile, ito na yung sinasabi natin pag-atake. Void Crystals coming in. Papasok si Edward dito pero buti na lang meron siyang eye for an eye. Could have been bursted down. Mula kay Etomax. Muntikan doon si Edward. Pero I like the real world manipulation doon ni Oh My B. Tinimingan niya. Pagka sini umbrella out doon nung ni Etomax, alam niya na wala ng ibang pantakas yung Kagura dahil naka-flame shot nga siya. Correct. Hindi lang umabot doon yung burst potential ni Edward. Kung umabot siya doon, he could definitely use just to execute at baka nakuha nila yung kill doon sa Kagura. So, right at this point, Manjin, ang kailangan lang natin panoorin is kung paano
gagawin ng Blacklist International ang kanilang early rotation as we are heading to the 5-minute mark na mawawala na ang mga energy shields. Sa mga ganitong situation, Rob Luna, na para bang tabla pa din ang laban, paunahan lang din talaga sa push ng Turtle, no? Or paunahan dito sa push ng mga gold lanes. Napansin mo ba na usually ang tina-target ngayon ay mga gold laners talaga, no? Oo, yun yung sinashutdown talaga nila ngayon. But speaking of shutdown, Blacklist International, they're just simply doing their job on the early game. Correct. Another turtle secured. Kung papansinin mo, no, ganito talaga ang playstyle ng Blacklist. Mahilig talaga silang sumabay sa mga turtles. Talagang kung sasabayan mo yon, kailangan manalo ka. Pero for execution, hindi namin kailangang sumabay. Yeah. Kailangan lang namin na hindi kami ma-pick off. Kailangan lang namin bigyan ng emphasis dito yung ating jungler na si KelVJ. Yeah. Makuha niya yung kanyang item, makapag-farm and provide damage on the late game. And may vision din kasi ang side ng Blacklist International dito because of the Mountain Shocker. Kaya mauuna sila. This time, Exe ang nag-aabang, no? Bihira natin makita si Chaknu na nag-aabang ng initiation. Usually, yan yung nangunguna eh. Yes. Usually, yan yung first strike ng kanyang kamandag. Pero again, they're respecting the capabilities, the burst output of Blacklist International. Alam din kasi ni Chakno na hindi pa ready yung kanyang mga damage dealer. So, ang ginagawa niya lang is just going into the bushes na makakapag-provide nga ng vision to their to KelVJ, even with Kelra. And from there, hayaan lang nila mag-farm. Kumbaga, it's all about Blacklist eh. Sila ang magsiset talaga ng tempo dito. And knowing Blacklist, isi-secure lang nila muna yung mga turtles dito to the point na makakuha sila ng pick-off and from there, makakabasag sila ng Torre. Pero ang X-Factor for the side of Exe, si Renzo, dun sa baba, talagang hindi siya talaga nakokontis. Uma-advance. Rob Luna, parang kumakampi na nga siya sa Blacklist International dito. Ginawa niya ng bahay itong gitna ng second and first turret. Sabi ni Edward, ako din. Kaya ko rin gawin yan. So, tama ka, no? Stay lane. Static lane for Renzo dito. Kaya nawi-withstand ng Exe yung mga potential gank na gusto sanang gawin ng Blacklist International. Exactly. Pero ang magiging sagot lang, sabihin na natin dito yung dalawang side lane natin, si Edward pati si Renzo, talagang magkakat lang sila ng lane. So parang 4v4 nga yung ating match-up dito. And for Blacklist, kailangan lang nila kunin yung mga objective against execution. Kung papansinin mo sa mapa, talagang wapa kills. Wapa dito kills. ang mga members ng Exe dahil alam nila na kahit pa na makalamang kayo sa early, as long as hindi kami napipick off, sasabay kami. Katulad niyan, what a pick off kay Eson. Speaking of pick off, Kelra getting the first blood. So may onting bawi ang Exe. Even though nakuha ng Blacklist ang Turtle, this time, ni-scout ng Blacklist ang mga heroes na pwede mag-invade sa kanila dito sa bottom jungle part. Wise will secure the orange buff. 7 minutes na, Rob Luna, wala pang nagkakapusyan ng towers. Ganito ka-intense yung dance-off na nakikita natin. Yung rotations nakikita natin sa buong mapa. Both of the teams are definitely respecting one another. Pero to raid, or rather nakabawi naman ng kill ang Blacklist International kay Etomax on the mid lane with the help of Oh My V. So ngayon, papansinin mo rito, susubukan na ng Blacklist na makabasag ng Torre. Okay. Nice pick off mula sa Blacklist International. Kanina pa nila hinahanap yon. Meanwhile, inuubos lang muna ni Edward yung mga mini glue in the bottom side. May rotation coming in from Wise. Sabi ni Wise, tara na, magbasag na tayo. And wala na atang magagawa si Renzo. There you go. Easy tower. The first tower para sa laban na to. 7 minutes 53 seconds. Alam natin kung ano ang gustong mangyari dito ng Blacklist International to choke out resources dito for execution. Isa-isahin yung kanilang mga Torre. That's one of the reason kung bakit maganda ang naging pick dito for the Khalid. Kasi nawi-withstand, naho-hold ito ni Kelra yung kanyang sariling lane, kaya hindi basta-basta silang mauubusan. Pero kung papansinin mo, yung mga members ngayon dito ng Blacklist International, they're heading towards the top lane. So, isisecure mo na nila tong turtle and move forward. Basag na naman ng Torre. So, pwedeng ulit-ulitin lang to ng Blacklist International. And for execution, they would want to find the opening. Yeah. Kumbaga, saan nga ba yung power spike natin? Saan nga ba magsisimula ang late game ng execution? Napakalupit sa Blacklist kasi nga alam na nila na ganito yung dapat gawin. And Rob Luna, may napansin lang ako pero Ano yun?
in a while dahil magkakaroon ng laban. Edward trying to escape. Hindi na siya mahuhuli. But oh my Venus, with the brute force breastplate, secondary item. Gusto niyang tayuan dito ang mga members ng Execration pagka ginamit niya ang kanyang real world manipulation. Kumbaga, kung ako ang fino-focus nyo sa team fight, come on, ako ang unahin nyo. Fight me. Fight me. Fight me, sabi ni Ma'am Shu. Kasi kung iisipin mo, kapag nag-real world manipulation ka, may shield ka, may extra armor ka pa na ibibigay sa'yo ng brute force. So, ibig sabihin, kung pumasok si KLVJ, handa si Ma'am Shoes na saluin lahat ng physical attack. Saka mahihirapan din na mag-mobilize yung mga members ng Execration sa loob ng real world manipulation. Specifically, pag pumasok sila doon, o kung naging aggressive sila sa loob. Kasi magiging parang magsa-slice and dice lang doon si Edward. Tapos pwedeng makahanap ng magandang initiation doon si Oheb. Kung papansinin nyo, no, hindi masyadong aggressive ang players ngayon ng Blacklist International. Kumbaga, ang gusto nila dito is just to get the turrets, or kung sinabayan sila ng Execration, one big team fight and probably get KLVJ kasi alam natin kung ano ang gagawin ng Claude. Wow. Lilikuran sila dito ng Blazing Duet at ready. Ang tanong ba doon, ready ba ang Blacklist? Mukhang naka-ready sila, kaibigang Rob. Mukhang hinanda ng Blacklist ang armor nila dito sa mga entries na pwedeng gawin ng Exe. Men, 10 minutes na tayo. At dalawa pa lang ang nawawala or namamatay in both teams. And ganito ka ganito ka mechanic. O sabihin na natin fundamental. Sa dalawang team na to, alam nila na hindi naman nila kailangan ng kills. They just know their objective, their power spike, and their winning condition. And eto na, it looked like Execration, mukhang gusto na nilang sumuntok. May onting paghawak ng tenga. Kaibigang Rob Luna, sabi nila kanina pa kayo. Alam mo men, all throughout MPL, ever since Season 1, kilala natin ang Execration bilang agresibong team eh. Kilala natin sila bilang, tara, laban, ganun, tara, gera. Pero kakaibang disiplina ang nakikita natin with Execration. Kung hindi kayo sasabay, kukunin lang din namin, magpa-farm lang din kami, mas lamang kami sa hero namin sa late game. For Blacklist International, dito sila nagiging magaling sa mga late game decision making. Kumbaga, naghahanap lang sila ng magandang opening para makakuha ng pick-off. Again, Exe, halos parehas ang ginagawa ng both teams. Ganito din yung nangyayari nung minute 1 hanggang minute 5. Hindi pa tapos yung laning stage. Sanay. May tatlo sa gitna, may dalawa na nagka-cut. May nagpa-farm dun sa top lane. Pero mukhang gusto nang pansinin dito ng Blacklist sa may bottom lane si Renzo. Alright. Nagamit niya ang kanyang ult. Hindi talaga, Kuya Rob Luna. Walang mag-give in, kaibigang Rob. Walang magpapahuli, kumbaga. Pero kasi, Kuya Manjigo, iisipin mo yung mga huling naging laban ng Execration. Sa kanila nga ang record ng pinakamatagal na laro ngayong Season 7. Kahit apaabutin mo pa to ng 1 oras. Pumapabor, no? Parang kumbaga, kung iisipin mo itong laban na to, laban ng Torpe at saka ng kumbaga hindi ko na alam yung tawag pero dahil naglaban naipit yata doon si Chakno. What a perfect real-world manipulation coming from Oh My V. It's a perfect opportunity din, Manjin, para kunin ngayon ng Blacklist ang Lord. May onting sagot ang Blacklist dito. And now, alam ng Exe, wala nang ambahan, wala nang hawakan ng tenga this time. Dahil Lord na nakataya. Pero still, since na wala si Chakno, babalik na naman tayo, kaibigang Rob. Sa chillax lang muna. Ambahan lang muna. Parang walang ganap kaibigang Rob Kumbaga, uulitin ko, parang labanan ng Torpe at pakipot to Oo, parang ganun Kung sino ang mauuna. Pero speaking of mauna, it's look like Blacklist. Talagang tutuluyan na nila ayaw na nila ng Lord Dance. Kumbaga, kung ang Execration gusto nilang sumabay na kayo. Pero at this point, Blacklist International, they're getting ahead on Game 3. Yeah, tama yung binabanggit mo na Execration, yung record nila dito ng mga late game, lamang sila pag in terms of stats ng damage output. Kasi nga, Claude to Pero sabi ng Blacklist, wag na nating hayaan na maging confident sila kasi may damage ang Blacklist, pare. This is Yishun Shin, Lunox, Benedetta at Eve. 4 heroes sa kanila ang kayang sumabay pagdating sa burst. So ngayon, Exe, alam nila, wala na yung mga healing dyan. Hindi na tayo pwedeng sumugod. Blacklist this time. Pasok ang Lord doon sa top lane.
Nako, kaya bang depensahan to dahil buhay na buhay pa ang Lord ng Blacklist. Naglabas ng Diamond Real World Manipulation dito si Venus. Meanwhile, si Edo Max Kilate ang buhay. Ito na ang unang amba. Edward right now popping the eye for an eye. No one will die as execration. Hindi man nila madedepensahan yung Torre, pero napatumba naman nila ang Lord. Blacklist magre-reset. Kukuha pa ng mga ibang Torre. Ito na ba ang clean up, kaibigang Rob? Pwede nang i-rinse and repeat lang to ng Blacklist. But Edward, gusto nyo pang i-clear yung minion wave sa may bottom lane and full disengage for Blacklist International. Alam nila na nagawa na nila ang trabaho nila. Na-secure nila yung Lord, nabasag yung base turret sa taas, and it looks like execration. Oh, no. Gusto nila may mangyari dito, Manjin. Oh no, nakita nila na wala na yung Holy Baptism. Napagamit na ng Brilliance dito si OF Sandstorm mula kay Kelra. Pero yung burst dito ng Lunox, mawawala ang Kagura. Dalawa na ang wala sa side ng execration. Pasok dito si Edward with a triple kill. At si Renjo tumatakbo. Blacklist International. Apat sa kanila ang buhay. At sa tinagal-tagal ng prosesyon, sila ang makakakuha ng game number 3. Break the code para sa game na to, 2-1. Wow, what a perfect counter-engage na manggagaling from Blacklist International.